Nasa linya na po natin ang isang propesor at ekonomista at fellow din po sa Center for People Empowerment and Governance o CENPEG. Kasama po natin ngayong umaga para pag-usapan pa rin po itong Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na naipatupad na nga po last July 1. Professor Emmanuel Leyco, good morning po sa inyo. Magandang umaga po at magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Salamat din po, Professor, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Umpisahan po muna natin siguro, no? Kasi sa mga balita, nilinaw na ito nga daw pong si MEPA ay hindi naman tataksan yung savings, kundi yung interest mismo ng savings. Pero para mas malinaw lang po sa mga nakikinig po sa atin at nanonood din sa atin ngayon, siguro mas maganda maipaliwanag nyo din po mismo, ano nga po ba itong si MEPA? Ano bang layunin nito pong batas na ito pagdating sa savings at sa investments po ng bawat Pilipino? Ang gagawin po nila, yung pong mga long-term deposit, halimbawa po mga 5 years, hindi ginagalaw, bubuwisan na rin po nila ng 20%. Sa ngayon po, walang tax yan. So ang gagawin nila, magtatax sila doon sa interest income ng mga tatawagin natin na mga midterm. Kasi mga 5 years, mga midterm pa rin yan eh. So kung hindi mo ginagalaw at meron kang deposit na nakalagay sa mga bangko na hindi mo ginagalaw ng mga mahigit na 5 taon, magkakaroon na rin po yan ng buwis. Professor, at ginawa po nila, 20% po, 20% ang gagawin nilang tax rate. Oo. Anong difference po nito, Professor, dun sa binibigyan din po na paliwanag ng ibang mga eksperto na meron na daw kaparehong batas na naipasa noong 1997? Hindi na daw po bago ito. Tama po yun. Hindi po bago yan kasi matagal na rin yan. Ngayon, i-apply na yan. Pero ang gagawin nila, yung may mga tax exempt na mga 5 years and over, wala na pong tax exempt yan. Bibigyan po sila ng 20% na tax rate na rin po. Oo. Ano pong explanation? Nasa batas po ba mismo kung paano nakuha ng gobyerno yung 20% flat rate para po dito sa CMEPA? What's the logic behind it dun sa 20% na yun? Bakit yun yung figure na binigay nila? Ang sinasabi po nila yung simplification kasi meron po kasing iba't ibang tax rate depende po doon sa value ng kanilang mga deposito. Pero ngayon po, gagawin nila 20% sa lahat. So dati, ang meron lang na 20% ay yung mga short term, no? Madaling galawin. Pero ngayon po, ang epekto nito, parang hindi ka na mag-iisip na bakit ka pa maglalagay ng pera mo sa bangko ng ganyan na katagal, no? Kung ganun din lang ang tax. Pero sino po ba ang tatamaan nito? Yun po ang mahalagang usapin dito. Ang mga middle income families, sila po ang nakikita kong tatamaan ng mabuti dito, ng malakas. Dahil kung ikaw naman ay mga high income o kaya mga wealthy families, hindi ka maglalagay sa mga time deposit lang. Meron ka talagang mga investment instruments na doon mo ilalagay. Kaya ang tatamaan lang nito, yung may mga kaunting naiipon na hindi nila ginagalaw, meron silang kaunting buffer na hindi nila kailangan ang kanilang pera ng mahigit sa 5 taon. Pero ngayon, wala na pong ganung klaseng window. So, ang parang nagiging issue dito, bakit naman kaming mga middle class naman ang inyong gustong tamaan, ang gusto ninyong galawin? Bakit kaya hindi katulad na lang halimbawa sa estate tax? Sabi nila simplified na tax rate. 6% yata ang para sa lahat. Sabi nila kung gusto ninyong maging simple ang ating tax rate, gawin niyo na lang na 6% sa lahat. Para hindi na po yung 20% middle income lang sila. Oo. Bakit naman napakalakas ng kanilang tax rate? So, parang ang usapin dito ay bakit ang tatamaan ninyo ay yung mga middle income? Bakit hindi yung malalaki ang mga kinikita? At saka ang sabi nila, ang pagbubuwis ay isang paraan
para po maikalat ang kayamanan ng buong bayan. Pero kung ganito ang gagawin natin, na ang pupuntiryahin natin ay mga middle income, talaga pong marami tayong maririnig na mga pagpalag ng ating pong mga middle income. Oo, At ang isa pa pong sinasabi nila, bakit ba kayo gustong magtaas ng buwis o gusto nyo pang buwisin yung mga dating hindi nagkakaroon ng buwis? Nakita natin dito, napakataas na po ng ating budget. Samantalang ang makukolekta natin ay hindi naman ganun kalakas. At lalo na kung titingnan natin na ang mga susunod na araw at susunod na buwan, dahil po sa taripa na nanggaling sa Amerika, talaga pong itinataya ng mga malalaking mga institusyon katulad ng World Bank, ng IMF, ng iba't ibang mga ahensya sa mundo na ang ating ekonomiya, ang ating kabuhayan sa buong mundo ay babagal. At eventually, lalo na po itong mga emerging markets, mga developing economies, ito po ang mga tatamaan ng gusto dahil po doon sa babago ng taripa galing sa Amerika. At itinataya nila magkakaroon ng tataas ang inflation. Sa atin, medyo mababa pa, pero sa Amerika, tumaas na. Bigyan pa ito ng mga ilang buwan. Makikita natin ang patuloy na pagtaas ng mga presyo sa Amerika at tatamaan ng ating mga OFWs, tatamaan din ng mga PhilAmps. Malaki po ang pinapadala nila ng mga remittances papunta sa Pilipinas. Kamakailan lang sinabi ng Bangko Sentral o ng ating pamahalaan, 2.9% ang naging increase ng remittances ng mga Pilipino. Ngayon po, pagka bumagal ang economy sa buong mundo, paano naman po ang Pilipinas? Hindi po tayo excluded yan, hindi po tayo immune sa tinatayong pagbaba ng mga kabuhayan sa buong mundo. So anong gagawin natin? Magtataas tayo ng buwis? Mukhang hindi po angkop yung ganong hakbangin para po sa ating pong mga inaasahan na paggalaw ng ekonomiya ng ating ng mundo. Tataas ang pwede rin pong magtaas ang interest, pwede rin pong ngayon tataas nila ang deficit natin. Saan natin kukuhanin ang pagbabayad ng ating mga deficit? Di magtataas po tayo ng buwis. Yan po ang nakikita kong dahilan kung bakit pati itong mga middle income ay gusto rin nilang kolektahan. Okay. So, at least malinaw po no sa inyo pong explanation kasama sa tatamaan kasi yung ibang mga eksperto ang sinasabi nila this is just for the rich, for the old rich, sila talaga ang tatamaan dito. Even yung Department of Finance, yun ang sinasabi. But for you, middle income earners, sakop din dito dahil yung iba sa kanila nag-iipon for retirement or for college fund, nagta-time deposit o nag-iimpok sa bangko ng mas matagal. So, ibig sabihin, kung may mga magdadalawang isip na mag-impok sa bangko, even the banks tatamaan po nito. Ay tatamaan po talaga dito nakafocus po talaga doon sa mga middle income savers na nag-i-impok para po sa kanilang mga midterm requirements. Kasi po pagka mayaman ka, milyon-milyon ang iyong puhunan o milyon-milyon ang iyong wealth. Hindi po sa savings ilalagay yan. Nakalagay po yan sa mga instruments at hindi po yan tatamaan. Meron na po silang nakasama na yan sa kanilang mga tax shelter, kasama na yan sa kanilang mga tax projections. Kasama na po yan. Pero ang tatamaan po talaga dito, yung mga maliliit na nag-i-impok, mga middle income, yung mga hundreds of thousands, ang kanilang iniipon. Pero panggastos din po yan Hindi po yan na generational wealth, ika nga, yung ipapamana. So yung mga ipinapamana natin ngayon, 6% na lang. So sabi nila, bakit hindi gayahin yung estate tax, 6% across the board? Oo. So yun nga po yung suggestion nyo kanina, yan din yung narinig ko. Instead of 20%, pwedeng sanang gusto nyo i-standardize, ginawa na lang po sanang 6%. Opo. At kung hanggat maaari, ang anuhin nila ay yung 5-year period, yun ang maging cut-off, no?
At tingnan din nila magkano ba ang talagang pwede nating galawin. Kung mga 100,000, 5 million, maliliit po yan kung pag-uusapan po natin yung mga pinag-iipunan ng Dinideposit, mga oo. pamilya. Opo. Pero kung mga 100 million, siguro po yun, pwede na yun. Pero yun po, pwede nilang taasan ang kanilang tax rate. Pero yung ganito po na tatamaan dito, yung mga maliliit na nag-i-impok. At saka po, kung savings ang pinag-uusapan, savings po yan, bulsa ng mga mamamayan yan na pinupuno nila para magkaroon ng huhugutin pagdating po ng kanilang mga pangangailangan. Sa ngayon po, mukhang hindi po angkop ang hakbang na yan ng pamahalaan. At unang-una po, mukhang ginagawa ito, pati po yung timing. Dahil po, lumaki ang ating budget, pero inaasahan na malaki din ang magiging deficit. At ito po yung recent na pronouncement ng ating pamahalaan na gagawin na po ang baseline ay 70% ng GDP ang magiging guidance natin para po sa pangungutang. Ay naku po, kung mataas ang ating income, okay lang siguro yan. Kung maganda ang ating kabuhayan, okay lang. Maski na 100%, kung kaya nating tugunan ang mga pangangailangan, kaya nating mag-produce ng mga pwede nating ibenta, mga serbisyo, at pwede po nating patakbuhin ang ating kabuhayan. Pero yung kabuhayan po natin na hindi naman pa ganun kalaki, hindi naman po ganun kalakas, ang 70% na utang kumpara sa ating GDP, mabigat po yan. Oo. Wala na pong matitira sa budget natin para po pagtustusan yung mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Ang ating healthcare, ang ating pong pabahay, at lalo na po ang ating edukasyon. Para pong hindi nag-iisip na meron po tayong education deficit sa ngayon. Bakit po parang patuloy na parang business as usual katulad ng nakaraang taon? Bakit ganun ang pagbabudget natin? Kailangan po makita natin paano ba natin tutugunan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan sa edukasyon, pabahay, at ating pong pangkalusugan. Opo. Professor, itong pinag-uusapan natin na bank deposit, kasama po dito yung regular na time deposit na yung nga po pang matagalan para mas mataas nga sana ang return? Opo, yan po ang narinig ko sa isang pahayag ng mga bangko. Yung mga time deposit, yung mga over 5 years na hindi nila ginagalaw. Yan po, kasama na yan sa tatamaan. Sa 20%. And sabi ho ninyo, maliban nga dito po ang tatamaan yung mga middle income earners na naman. Pero baka ho nakaligtaan nyo, Professor, na marami po sa ating retirees at pensyonado na ganyan din po ang ginagawa. Alam mo yon, yung after working for 40 years, 35 years, meron ko makukuha lump sum, yan ay nilalagay mo sa bangko para din kahit papaano ay kumita ka sa iyong pang-maintenance. Tama po yun. Pero may pahayag po ang pamahalaan, I think ang DOF, na ang ating pong mga savings for retirement ay hindi po tatamaan. Pero parang mahirap. Paano mo malalaman kung paano yun? Magpaparehistro ka? Tama po yun. Opo. Mahirap pong sabihin na yung pera ko ngayon sa bangko ay para sa retirement po at galing sa retirement. At meron po silang programa yata sa pag-ibig na pagka po idiniposito yon, maganda ang kanilang kita. Pero sa ngayon po, mahirapan tayong magsabi kasi bangko ang pinupuntahan ng ating mga pondo para po sa ating mga pangangailangan. So sasabihin ko ba sa bangko, huwag niyong i-tax yan kasi pang-retirement ko yan. I mean, medyo yata, napakahirap po yatang matukoy. Yung sinasabi na kung retirement mo ito o kaya ito'y tinanggap mo na retirement benefit, you have to declare. Ganun po yun? Para ka ma-exempt sa 20%?
parang wala pong ganong paraan ng mga bangko na i-distinguish kung ano ang Opo. galing sa retirement. Halimbawa po, kasi ngayon, mga lump sum ang binibigay ng mga kumpanya. O ito, ang iyong pinagtrabahuhan ng 40 taon. Opo. Opo. Ngayon, ikaw na bahala na mag-invest niyan. Opo. Pero sabi nga po, ang policy nila, ang atin daw pong mga galing sa retirement, hindi daw po yan kakaltasan ng 20%. Pero wala pong ganung paraan para sabihin, or hindi ko lang nakita na meron silang ganung instrumento na pagka ito ay retirement, dito mo ilalagay at exempted yan sa 20%. Wala pong ganon. Opo. At saka ano na nangyari doon sa una pang kampanya na mag-impok sa bangko kung ganito, di ba? Kaya nga. Wala po. Oo. Kaya po parang ang kanilang napuntirya ngayon, ewan ko kung talagang pinuntirya o hindi lang naisip, mga middle income ito. Kasi kung ikaw ay high income, hindi mo ilalagay sa savings. Ilalagay mo yan talaga sa mga investment, sa mga wealth fund, yung mga iba pa pong mga pag-aari na sigurado ka kung ano ang tax rate at magkano ang kikitain, at kung minsan pa po meron silang mga investment managers. Hindi po ito yung tatamaan nito. Ang tatamaan nito are people na retire lang o kaya po ay may naiipon ng sobra, inilalagay po nila sa paggagastusan nila tulad ng edukasyon o kaya po yung kanilang mga healthcare. Opo. Salamat po na marami, Professor. As always, kami po'y muli natuto po dito po sa inyong kaisipan na ika nga po namin kinakailangan maipaliwanag para mas maintindihan po ng bayan. Salamat, Professor. Maraming salamat din po, Sir Ted and Ma'am DJ. Thank you. Yan po si Professor Emmanuel Leyco.